Hindi po pinalad ang ating pambato na si Mike Plania sa kanyang labang kay Omar Trinidad. At siya po ay natalo via one-sided unanimous decision. Ito po ang aking tunay na reaksyon at opinion sa laban. At bago ko simulan, gusto ko lang sabihin dyan po sa mga fans minsan na mga nagsasabi na mga benta na di mo maintindihan na dinadaan po ang ating Pilipino boxer na talo na nga. Hindi na, wala namang katwiran at hindi naman objective. Buti sana kung objective ang inyong mga pananaw. Tigilan nyo na yan. Pero talo talaga si Mike Plania. Sabihin ko sa inyo ang aking tunay na reaksyon. Objectively, tuturuan ko kayo kung paano magbigay ng tamang kritisismo. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Ang una sa malaking laban ng Pilipino ngayong taon 2025 ay itong laban ni Mike Plania versus Omar Trinidad na naganap po sa Commerce, California ngayong January 18 Manila time. Ito po ay para sa WBC Continental Americas Featherweight Champion. Si Mike Plania po ay pumasok ng underdog, in fact heavy underdog pa nga po si Mike Plania. Sabi nga ng mga pumupusta, 1:8. Kumbaga 100, 800 ang panalo. Kaya ibig sabihin, alam na natin na talagang mahirap itong laban na ito. Sa simula po ng laban ay nagpakita si Mike Plania ng lakas, confidence at in fact sa akin po personal na pananaw, first round ay binigay ko po kay Magic Mike Plania. Ngunit pagkatapos po ng first round ay nagsimula na ang hirap at nakita natin ang galing at ang diskarte ng Trinidad na 5'9". 5'9 po against 5'5 actually si Mike Plania. Kasi ako 5'6, 5'7 ako. 5'6 alam ko medyo maliit si Mike Plania. So alam ko medyo mas maliit pa. Ngayon, and this is my criticism para po dito kay Magic Mike Plania. Nakita natin na hirap po pumasok si Mike Plania with this left hook na patented. Alam naman natin na malakas yan. Pero sabi nga, kung hindi rin nang tatama ay sayang lang. At sayang lang, nakakapagod pa dahil hindi maipatama ang left hook na yan. Hirap na hirap po si Mike Plania na i-close ang gap. Although he was aggressive in the early onset, mga first half of the fight, aggressive siyang pumapasok. Ang problema ay nababalikan siya. Napakagaling ng kalaban niya na tumukod, magaling din gumamit ng jab at ang kanyang right straight o right hook na ito ni Trinidad ay tumatama sa muka. At may mga instance pa nga dito sa laban na ito pong si Omar Trinidad pa ang aggressive. At talagang itong si Mike Plania ay napupunta po sa rope. Nakita natin na medyo napo-frustrate din si Mike Plania. Ginaganon pa nga niya yung gloves niya. Ibig sabihin nito medyo nahihirapan siya tamaan. Kasi yung ang lakas ng suntok mo, hindi mo pa tamaan, talagang napakahirap po. So, Mike Plania didn't mix it up, although he was trying his best. He was going to the body, more combination, pero mabilis umurong talaga at magaling gumamit ng jab at distansya itong kalaban niya. Doon sa latter round, medyo nakaka-frustrate dahil alam naman natin na lamadong-lamado po itong kalaban niya ay itong kalaban niya pa ang umaatake. So, talagang siguro nahirapan na rin si Mike Plania at ang official score po ay 100-90. Perfect ang score ng dalawang judges. Ang isang judges, isa. Ako, dalawa pa nga. Medyo syempre biased tayo kay Mike. But talagang hindi po mananalo si Mike Plania. Ano na ngayon? Mike Plania, may katanungan tayo kung contender or gatekeeper. I wouldn't say gatekeeper. Not yet. He's 27 years old. What he needs to do is improve, go back to the gym, laban lang na laban. Ang pinaka-importante po sa isang tao, sa isang boxer, or kahit sino man na may pangarap pa hindi nawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang. 27, pwede pa yan magbago, pero may mga nagsasabi po na siguro ang 126 pounds medyo maliit siya dahil mahaba po, Sometimes I feel that, pero iniisip ko lagi si Isaac Pitbull, ang liit pero 140 pounds pero malakas. So there's two things he can do: improve that power para naman tumama and improve the timing. Pero tingin ko may power si Mike, hindi lang niya maitama. So just need to improve more on his skills on how to attack close yung gap kasi ganun talaga hindi niya maipasok. So
Yan po ang aking pong assessment para kay Magic Mike Plania. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tuloy mo lang yung pangarap. Laban lang ng laban dyan sa Amerika hanggat may laban. Dahil yung iba nga 40 anyos, saka pa lang nagcha-champion. 27 ka pa lang, huwag mo pakialaman yung mga walang masabi na maayos. Again, okay naman mag-criticize. Ayusin lang natin. At hindi po 20 ang laban na yan. Mga GUNG, yung mga nagsasabi noon. Kita mong nilaban ni Mike Plania. It's just unfortunate that Omar Trinidad is really the better boxer of the two. Angelo Leo will have a hard time with Omar Trinidad, the King of LA ang tawag sa kanya. Home court yan ang... yun, ang daming mga Pilipino sa sumuporta po dyan. Kayo guys, ano sa tingin nyo dapat gawin ni Mike Plania? Bumaba ba siya ulit sa 122? O ituloy lang 126? Ano ba ang diskarte dapat? Hindi niya maitama yung left hook eh. Night-night sana. Salamat po. Ako po si Pao Salud. See you sa next content ko.